Sir, bakit nung napag-usapan natin si FPJ, naging emotional kayo? Kumusta si FPJ bilang kaibigan? Wala, sir. Naalala nyo? Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Samahan niyo po kami sa biyahe namin na ito dahil pupuntahan natin ang isa sa veteranong aktor na ito yung mga original na kasama ni FPJ noon nung black and white movie pa. Isa rin siya sa mga professional basketball player ng Crispa, PBA. O mga dre, alam kong kilalang kilala nyo at isa siya sa mga nire-request po ninyo. Mga dre, samahan nyo ako at panoorin ang kwentuhan namin ni Sir Dave Brodette. Let's go! Mga dre, ito na yung sinasabi ko sa inyo kaninang bibisitahin nating veteranong aktor ng pelikulang Pilipino. Isa rin po siyang professional basketball player na naglaro sa San Beda. Siya po ay nagpanalo ng San Beda noon, no? At saka naglaro din sa Crispa, PBA. Huwag na natin patagalin to dahil alam kong na-miss nyo na si Sir at marami siyang ibabahaging kwento sa atin. Let's all welcome Sir Dave Brodette. Sir, kumusta po kayo? Maraming salamat po sa... Una ako, nagiging matanda. Actually, kanina pa kami nagkukwentuhan ni Sir. Medyo masayahin. Sir, kumusta niyo po yung ating mga tagapanood at inyong mga fans na nag-request? Hindi ko kayo mabate kasi gusto ko akapin kayo na natin. Bago kayo nakilala bilang Dave Brodette, kumusta ang buhay niyo noon at paano kayo napasok sa paglalaro ng basketball? Hindi, kasi ang daming sikat. Gusto kong sumikat. Ginawa ko, tumatakbo ko sa gabi, araw-araw. May weight sa katawan. Takbo para bumili ng takbo ko. Tumalas ang tarong ko para maging basketball player. Lahat ng tao nagpa-party. Ako, takbo lang ng takbo. Yun. Biglang nagkataon na naging captain ball ako ng San Beda Juniors. Okay po. Kalahin ko bang mag-champion. Kasi karate na score akin. Kaya parang ako Santos San Beda, pag pumasok ako, umiinto ang tao Talaga? Tapos after 50 years, binigyan ako ng Hall of Fame. Gusto kong bato After 43 years, hindi nag-champion. Wala, ang dami naging player, wala nag-champion. Tapos wala kaming talo. Straight win. Karate na score sa akin. Sir, anong laro ni Sir? Lahat. Alam ko po, 3-pointer kayo 3-pointer, bakit? Sabi ko sa Bat. Bakit po? Kasi sa lugar namin, pagdating ng alas 5, meron kami piso-piso. Sabi ko sa tatay ko, bili mo akong bola. Bakit? Magpa-practice ako, siguradong pagkatapos sa hapon, mananalo ko. Bakit? May piso-piso. Shooting. Yun ang ginawa ko. Doon kayo nahasa. Nahasa ako doon. Larong labas. Kailangan na larong labas. Hindi ka pwedeng, mga miss. Pag nang-miss, ang tawag sa'yo, suwapang, bakang. Kaya dapat pasok. Kaya dami mga ang gagaling sa PBA, lahat. Pasok mo na free throw. Ang free throw. Free na nga Tami mismo pa, gago. Ibig sabihin pala, bago kayo naglaro as a professional basketball player, nahasa kayo sa labas. Larong labas. Pagkagulan. Suntukan. Kumusta yung Sir, yung laro nyo na yon with, if I'm not mistaken, Ateneo, di ba po? Ateneo. Kumusta yung championship na yon? Champion Ateneo, 1969. Kasama si Francis Arnaiz, si Clopas, lahat. Kami lang nakatalo. Isang beses, anak ko naging coach ng Lasal Green Hills. Magaling na eskwela niyan, Lasal Green Hills. Sabi ko sa anak ko, anak, ako mag-shooting coach. Libre. Sabi na anak ko, bakit? Libre na. Pakikita ko paano ako magturo. Okay.
nag-champion. Ang Lasal Green Hills, ha? Oh, first time. Yung tao ng batang na ano, yun rin ang panalo sa UP, si Kamaligan. Itinuruan ko yun, sinasampan ko kamay noon. Sabi niya, bakit? Ah, sir. Pag-shoot ng shoot yan. Bukas hindi ako tatawagin. Kasi nag-golf ako eh. Nagtuturo ako ng golf. Yung pattern ng golf, nilagay ko sa basketball. Ako 5 years old, naglalaro ng golf. Yung golf, number 1, precision. Yung dami na ng guard. Pag hindi marunong mag-free throw, pa-volleyballin mo na, mag-volleyball ka na. Naipanalo nyo yung San Beda before. Oo. Ano naman nangyari noon? Siyempre, Siyempre, naging sumikat. pagpasok ko sa Beda, lahat, tahimik, lahat. 1972, si Digong Bang nandun sa San Beda. Kasama ako sa Crispa. Sa Crispa. Oo, kasama ko si atoy ko, si Fabiosa. Problema, noong time noon, may isang quarter, tumira ako sunod-sunod na 5 3 points? pasok, 3 points pasok. Oh. Kalaban nyo ang San Miguel. San Miguel, okay? Hindi na ako pinasok. Sumisigaw ang tao, second quarter, third quarter, fourth quarter. Ba't di kayo pinasok? Talo kami, patalo pala kami. Ako may hawak ng bola, may ba nila ako? Hindi na lang kayo pinaglaro. Hindi na ako pinaglaro. Noong time noon, parang basketball, parang hindi pagalingan eh. Babentahan eh. Okay. Anong sumunod sa naging buhay niya? Isang beses, parang may party ang Sampaguita Pictures. Okay. Nandun si Vilma Santos. Ako nasa nanonood ako. Sayaw. Sinayaw ko si Vilma. Nandun si Vera Perez. Siyempre, iba kilos ko, iba sa palakpakan yung mga tao. Ginawa kong ako ang last Sampaguita star. Contract star. Sino nag-alok sa inyo na maging artista? Si Dr. Vera Perez. Okay. Pinapirma ako. Tapos isang beses, sabi ko, kailangan pumasyal ka. Nagiinuman si Fernando po, si Erap, sa San Mig, sa May Green Hills. Okay. Di pumunta ako doon kay Fernando kasi sasama ako sa basketball team niya. Okay, ng FPJ basketball team. Yun. Nung nagiinuman, nakita ko na Erap. Sinabog ako. Dave, may pelikula ka ba? Nagpipelikula ako. Wala akong kukuha eh. Ikaw ang kontrabida mo. Huwag mong dugisa ng piskin ng langit si Alma Moreno. So, bago pala kayo pumunta kay Erap, may mga previous movie na kayo nagawa sa Sampaguita. Kami ni Erap, Dave, okay ka? Bakit? Tuwing susuntukin kita, sumisigaw ang tao eh. Bakit mukha kami siso? Effective. Effective. Okay si Dave, ang galing. Bistiso, pag tinitira ko. Kaya sabi ko, ito hindi ko malaman to sa Erap talaga. Kung kaibigan ko. Wait, mahal ko yun si Erap talaga. Kasi nung ako kontrabida niya, si Lito Lapid, assistant, siya stuntman. Takot na takot sa akin yun. Kasi ang kasama ko, si Bamer Moran. Bamer Moran, saka ako, magkasama sa isang kwarto. Sinasama namin si Lito. Okay. Yung caterer, may pagkabakla. Type na type si Lito. Sabi ni Bamer, bigyan natin si Lito kayo. Para sumarap ang pagkain. Gumawa ko ng istorya. Okay. Parang pag nagustuhan yung istorya ko, ako ang kontrabida. Unang-unang istorya ko, presidential pardon kay D. Fernandez at kay Berting Labra. Tapos gumawa ko na kay Chiquito, 6 million centavo man. Ako napakilala
kay Maria Carlson, kay Chiquito. Kasi si Maria Carlson, isang pamangkin ng isang Sampaguita, Star. hindi, Sampaguita crew. Okay. Kaya kay Sir din yun ha. Kunin ang ulo ni Magtanggol. Tsaka bilang na oras mo. And hindi natin alam no na hindi lang pala naging artista at basketballista si Sir, kundi isa ring mahusay na writer. Isang magandang nasunulat ko. Naging barkado ko si Eddie Garcia. Ako sumulat ng Ate Killer. Sabi ko, si Manoy, meron pa akong story sa'yo. Ano din? Sabi ko, Public Enemy number 2. Maraming number 2. Hindi, papatayin kita. Ang ibig niyong sabihin, kailangan niyo maghanap buhay. Para kumita. Kasi pag wala kang pera, wala ka. Yun ang katotohanan, Sir, no? Pogi ka. Hindi, mas pogi sa'yo may helicopter. Correct. Hindi pwedeng pogi lang, kailangan may diskarte. At saka dapat makinig kayo kay Andrew. Bakit po? Manap ka ng pangit. After nyo kay Erap, paano kayo na-switch? Kasi napapanood namin kayo, lagi nyo kasama si FPJ. Hindi si FPJ basketball. Kasama ko si Philip Salvador. Okay. Philip, sinama ako. Kaya Philip, very close sa akin yan. Basketball, FPJ. Dati, nung nag-FPJ kami, hindi ako umiinom ng beer. Sabi ni Fernando, Dave, di ka naman umiinom eh. Doon ko sa kabilang lamesa. Sabi ko, sama naman. Nakikisama lang ako. Ayoko umiinom. Umiinom ako. Pero hindi talaga kayo umiinom, ha? Hindi ako umiinom. Okay. Sabi ko kay Eddie Patricio sa Corrabida. Eddie. Rest in peace, Sir Eddie. Eddie. Bigyan mo akong beer, 5. Bakit? Inom ako. Pagdating ng pag-5, narasing na ako. Laki ng long table namin. Okay. Narasing ako. Tinipe ko yung lamesa, baliktaran at wheelchair. Pagtayo ko, Ran, pwede na ba ako mag-stand? Hanggang mamaya konti, inom ako na inom. Siguro 20 times, tanong ako ng sira yung pulutan. Di nagliparan yung mga leksyon. Sabi ni Fernando ko, Oy, bukas huwag niyo akong kumbenta ito si Dem. Sisirain ng mga pulutan. Kaya tawag sa akin ni Fernando ko, si Superman, lasing na ba? Ayan na dahil. Kaya Superman ang tawag sa akin. Superman, lasing ka na ba? Pag lasing ka, huwag ka sumaw. Kaya nung panahon na nilibing si Fernando ko, ang tawag Superman. Wala, sir. Naalala nyo? Yung emotional si sir na yun. Naalala niya si FPJ. Alam po. Sorry. Okay lang po. Bakit kayo naging emotional, sir? Maraming tao. Si from FPJ, dumango sa papunta sa Santo Domingo. Papunta sa Libingan. Doon sa Talpan Beach. Apo. May lobong puti. Binili ko.
Binili nyo yung isang buong kumpol. Ang tawag sa paliw. Okay lang. Nagpalipad si Mm. Superman. Pinaliwa si Rob. Parang isa sa mga tama yung yung nagpalipad si Superman ng Lobo. lobo. Pagpalipad nyo ng pagkawala ng lobo, nakita ng mga tao. Siyempre, sigawan ng tao. Putin lobo ang ko. Pinakawalan nyo. Oh. So lalong naging emotional yung tao, sa ginawa ninyo. Sigawan na. Sir, bakit nung napag-usapan natin si FPJ, naging emotional kayo? Kumusta si FPJ bilang kaibigan? May parambrasyon. Parambrasyon. Parambrasyon siya. Kasi nung birthday ko, sabi sa akin, babe, ang laki ng bahay mo, lahat ng nakatisa, napunta na sa'yo, di ba? Tumayo ang isisyon. Pwede ni Dave, para brother, pumunta ka ba sa birthday niya? Pumunta si Fernando mo, okay. Alas 7 na nga ako nandun na. Ang daming tao sa amin. Kasi tatakbo siyang presidente. Siyempre, sino ko? Tatakbo ang presidente sa bahay ko. Anong bilib sa akin si Rani. Sabi niya, Dave, ba't ka iba ka mag-isip? Sabi, simple lang. Pag may pera ka, Ran, inumin at sabihin mo, saan tayo inom mamaya bukas? May pera ka eh. Pag wala kang pera, makahanap ka para kumita. Tama. Kaya inisip ko yun. Kaya nung kami kasama ko lahat ng mga artista sa Australia at sa Amerika, nasa airport kami. Ang tagal namin, 2 oras sa airport. Ako naglalagay ng TV sa airport. 80 ang TV naglalagay ako. Dito sa Naiya? Naiya, 80, para makita kung saan ka pwedeng pumasyal. Ano yun? Dinonate nyo yun, sir? Oo. Kasi lagi namin kayo napapanood kila Erap, kila FPJ, kila Philip Salvador, sino-sino pang mga action star noon. Lalo-lalo na sa mga sa pelikulang action. Malakas ang kita noon. Kumusta naman ang buhay ni Dave Brudet nung kasagsagan ng pelikula? Hindi nila nalalaman. Ako producer ng sinisilip. Tungkol sa pelikulang behind the scenes para makita yung mga ibang artista. Ang lakas ng kumita nung dati, sir, Ang dami nangyari. Alam mo kasi pag sumikat ka, huwag mo sabihin na sumisikat ka o mayawi ang pera. Ang daming babanat sa'yo. Ang dami mainggit. Kung player ako, kapag champion ako ng Lasarvini, kasi ako tinanggal. Champion na nga eh. Opo. Nag-champion pa Lasarvini, walang champion. Ba't ako hindi kinukuha sa basketball? Ang dami si Norman Blanc, Ateneo, natalo sa USC nung panahon ni Uresio. Ako pumunta sa Ateneo para magturo ng shooting. Sa team niya? Sa team niya. Ngayon ko na sinasabi ito para hindi ko sinasarain. Kasi yung sama na loob ko. Gusto kong sumama sa isang para magturo ng basketball. Paano puro dribble, anong klase yan? Hindi naman nakakashoot ang dribble. Parang namin kay Fernando po. Mahilig si Fernando sa mga idea. Dave, kung sakali, maging president siya.
Humingi siya ng advice. Advice. Simple lang. Tulungan natin yung mga taxi driver. Hmm. Mababaw luha ni sir pagdating kay FPJ. Iniiba ko na yung usapan pero pag napupunta kami kay FPJ talagang hindi niya mapigilan maging emotional. Hindi naman niya naikukwento lahat pero nararamdaman natin kung gaano kalalim yung kanilang samahan, no? Pinagkalat ko nga na tatakbo si Rani. Nandun sa party ko, birthday ko, Opo. daming tao. Sinabi niyo doon, Oo. in-announce niyo. Gusto nila lumapit kay Fernando mo na. Okay. Ayun, nagkaano kami. Kaya pagtungin si Fernando mo, Dave, anong idea mo? Binano niya ako. Siyempre, ang hirap kasi ang daming gitero. Gitero talaga. Totoo yan. Kahit saan namang larangan, meron at meron talagang ganyang tao. Huwag kayong mag-ano ng tao. Manira. Kanya-kanya. Kanya-kanyang diskarte, no, sir? No? Oo. Kanina pala, nabanggit ni sir na, sir, i-open ko lang, sir, ha? Okay lang ba? Kayo pala nagsulat nung Batang Riles? Oo. Si Gimby ang artista. Kaya natataka ko, bakit ginawa kong pelikula tapos gagawin ng Channel 7 na Batang Riles, mga Batang Riles. Pareho lang yun. Hindi pwedeng hindi pareho. Nakuha yung title sa copyright yun. Kasi pag ginawa mo yung storya, naging pelikula. Pati title. Title. Sir, ngayon ba, tatanong ko lang, ngayon po ba, may mga naitago pa kayong mga naisulat na obra o nagsusulat pa ba kayo? Meron kami kay Fernando po. Kayo ni Fernando po? Oo, kami nagsusulat na mga... Nandiyan pa, nasa tabi pa. Nasa tabi. Wow! Kaya gusto ko makausap si Coco Martin. Gusto nyo i-offer sa kanya? Oo, para naman kumita ako. Ay, sige sir, pwede kayong manawagan sa kanya. Dito po, kay Direk Coco, nanonood po yan. Naging emotional. Pag FPJ talaga, di mapigilan ni sir. Okay lang po, yan sir. Nanonood dyan si Direk Coco. Oo, kung maniniwala ka. Ang dami namin pinag-usapan ni FPJ na pwede sa'yo. Gusto ko lang kumita. Yun lang. Kasi hirap na hirap ako. May tissue man. Sabihin nyo sir, may naisulat kayo ni FPJ. Oo, meron. Ang dami. Nandyan title ko. Alam niya, approved them. Sabi niya. Direk Coco, meron daw po silang, ako na po yung magsasalita, konti lang. Meron daw po silang naisulat na pelikula ni sir kasama si FPJ na okay na, nandyan, matagal na daw po nakatabi na gusto niya daw pong i-offer sa inyo. So sana bigyan niya po ng pagkakataon si sir na ma-meet po kayo. Actually, yun po yung isa sa dahilan na kaya ko po siya kinapanayam ngayon dahil hindi po siya makadiretso sa inyo. So, through Rai TV po, sana maging tulay po ang Rai TV para makilala po kayo ni Sir Dave Brudet at maipakita sa inyo ang kanilang mga naisulat ni FPJ. So, pasalamatan natin sila. Hindi nila kayo nakakalimutan. Wala. Talagang kung pwede na akong bumalik sa nakaraan. mga nakaraan mag-ubad ako. Okay. On behalf of Sir, nagpapasalamat po kami sa lahat ng nag-request. Thank you very much. Thank you. Thank you. Dahil hanggang ngayon din nyo po nakakalimutan. Masasabihin ko sa inyo, kung wala si Lord,
walang Dave Brodette. Siyempre, number 1 yun. Cut na tayo, sister. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.